From this to this. Mapaalmusal, merienda, baon sa school o share sa picnic, easy as 1, 2, 3 lang yan dahil sa iba't ibang food premix. Takoyaki, waffles, pancakes, puto at mini donuts. Partida, may iba-ibang flavors pa. Ilan lang yan sa mga pwedeng magawa mula sa premixes na gawa ni na Carl. Sa SKUs ko, nasa 70 plus na yung products na nagawa namin. Ang umusbong na negosyo nagsimula sa mga tirang harina, milk powder at asukal na hindi nila naibenta sa dating negosyo. Marami kaming inventories and yet wala pa rin nabili. So instead of it going into waste, what we do is manufacture namin ito into premixes. So wala talaga akong planong mag-start ng ganitong negosyo. Ang gusto ko lang is ma-dispose yung mga inventories ko. But it turns out, mas naging mabenta yung mga products nito compare dun sa una kong negosyo. Naghanap si Carl ng recipes online hanggang nalaman niya ang tungkol sa premixes. Target market ko is mga nagne-negosyo din, mga small business owners, mga coffee shop owners, marami yan nabili. Meron din naman mga nanay na nagluluto lang for their children. May mga prominent na rin naman ng mga bakeries and restaurants na nakuha sa amin. Masarap! Share mo naman ang iyong lifesaver cooking hack, Carl. Ayan, ako mga kanegosyo, ito kasama natin si Carl. So nakikita niyo dito mga iba-iba. Ano ba itong mga to? Waffle, Carl? Waffle po, pancake, mini donuts, puto po. Okay. Dahil, ito. Patingin nga ng sample. Ito po, halimbawa po for mini donut premix po. Ito. Nakalagay. Mini donut. Opo. So, nakalagay din yung instruction. Opo. Ang galing naman ito, no? Opo. So, kailangan ba meron akong oven? Hindi na po. For example po sa mini donut po, mini donut maker Ito. po. Opo, yan po. Opo. Ito. Paano? I-mix mo lang. I-mix lang po egg and water, oil. Tapos, lalagay lang po sa mini donut maker. Tapos, yun na po. Just wait for few minutes, then done na po. Alam mo, ito yung na pinadali niya yung pagbe-bake. Di ba? Pagbe-bake, hindi ka na mahihirapan na meron kang mga measuring cup, di ba? Para, dapat ganito lang. Ito, sukat na to. Paano nakalagay na instruction? Lagyan mo, 1 cup of water. Yun lang ilalagay mo, yung timpla yun na. Opo. Ayan. So, paano kung wala akong donut maker, wala akong pancake maker, or waffle maker? Paano yun? Halimbawa po sa pancake mix po namin, kahit po sa kawali lang, lagyan lang po ng konting mantika, then yun na po. Ganun lang. Opo, ganun lang po. Galing naman. Opo, Ang dali-dali na nung buhay nyo. Ang kailangan nyo lang pera. Opo. Pero affordable naman po ito, ma'am. Yun lang. Oo nga, di ba? Affordable naman. So, konting pera lang, makakagawa na ho kayo ng mga ganitong klase ng produkto na binebenta ni Carl. Magkano itong ganito? This one po is only 129 po. 129? Opo. Ilan donut to? Around 120 mini donuts na po magagawa nito. Napaka-mura naman nito, di ba? Galing ng business mo, ha? This is nice. At saka, doon sa mga naghahanap. Kasi lagi natin ina-advise na pagka may pera kayo, mag-business kayo, make sure na yung business, hindi naman kailangan ng malaking puhunan. Ang cute. Lasang donut nga. Alam mo ano siya? Chop sa kape. Mula sa puhunan 20,000 pesos, unti-unting dumami ang suki ni Carl. Dahil sa tumataas na demand, ang manu-manong paghahalo noon, demakina na ngayon. Siguro kung yung at peak talaga, kaya namin makaubos ng 100 sacks ng flour. So that is equivalent to 2,500 kilos of flour. In a day, kaya namin makabenta ng 3,000 packs of premix. Mula sa 2 empleyado, 20 na ang katuwang ni Carl sa kanyang bagong gawang factory. Bawal ang late dito dahil lahat ng empleyado kapitbahay lang ni Carl. Natutuwa nga sila na dito sila nagtrabaho kasi hindi na daw nila kailangan mag-commute. But more than the profit, I believe that the true measure of a success of a business is the amount of impact it has created to the community. And feel ko naman, nakakreate ako ng impact to my employees and at the same time, nasupplyan ko yung mga other businesses as well. Sa isang buwan, kumikita si Carl ng 6 digits. Ang income mula sa negosyo, ginamit ni Carl para magpagawa ng studio-type apartment sa tabi ng kanyang factory. Nakabili na rin siya ng sasakyan at nasusuportahan ng kanyang pamilya.
Lahat yan nagawa ni Carl habang nag-aaral. Ikaw na talaga! Natutuwa ako na pinagsasabay ko yung pag-aaral at pagnenegosyo kasi yung pagnenegosyo is medyo taxing siya, medyo problemado ka. And for me, yung pagkatuto ay therapy siya. Hopefully, before this year ends, meron na kaming sariling waffle stall that can be found in different commercial establishments sa Metro Manila. Sa edad na 25 years old, marami nang napatunayan si Carl at patuloy pang magiging inspirasyon para sa young entrepreneurs at iba pang negosyanteng gaya niya. Tingin ko bilang bata, yung greatest advantage natin is madali tayong matuto at makahanap ng kaalaman sa pagnenegosyo. Gamitin natin itong mga tools na ito para tayo umunlad. Kaya I encourage you to start your own business because right now is the best time to grow and to help your community as well. Minsan, ang matagumpay na negosyo, nagsimula lang sa tira-tirang gamit na sinamahan lang ng mga bagong ideya.